Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Hilingin natin ang kanyang panalangin upang sa gayon tayo na maraming pagkakataon ay nasusubok sa ating pananampalataya ay patuloy na patagpuan ang daan patungo sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa at upang tayo maging marapat pakibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Idaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapadalangin para sa mga pangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo, ngayon ay mananatiling oo ang anak ng Diyos. At si Hesukristo na pinangaral namin nina Silvano at Timoteo ay hindi oo. Ngayon, sa pagkatapos ay hindi, siya'y mananatiling oo, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasagot tayo ng Amen. Sa ikaluluwalhati ng Diyos, ang pagtibay sa amin at sa inyo ay pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin
Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang Espiritu. Bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lubos akong tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingatan, susundin ng buong puso. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa walang pangkaranasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimiting kautusan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan, ngayon ako ay lingunin, at sa mga taong tapat, iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong babayaang mahulog sa gawang ilisya at ugaling mahahalay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain. At ang iyong utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan, kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapadauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at iayapakan ng mga tao. Kayong ilaw sa sanlibutan, hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Wala nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat na nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Kung makita nila ang inyong mabubuting gawa at luluhatiin ang inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po, Father. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, dalawang mahalagang gampanin natin sa ating buhay. Ano po yun? Una, ang ating personal holiness, yung ating sariling kabanalan. At pangalawa, sa pamamagitan ng kabanalang ito, ay ito'y maihayag sa ating kapwa at matulungan sila na sila rin ay tahakin ang landas ng kabanalan. Yung una, personal holiness o yung personal nating kabanalan. At pangalawa, ay matulungan natin ang ating kapwa tatahakin din ang landas ng kabanalan. Yung dalawang gampaning ito, mga kapatid, ay malinaw na tumutugon
dun sa mensahe ng Panginoon sa ating Ebanghelyo na maging asin sa sanlibutan at maging ilaw sa sanlibutan. Maging asin sa sanlibutan at maging ilaw sa sanlibutan. Kinakailangan nating pagsumikapan na mabuhay sa kabanalan. Lalo tigit sa panahon ngayon na napakadaling maapektuhan ang ating sarili. Sa halip na maapektuhan tayo ng mundo sa pamamaraan ng ating pamumuhay, pananalita, pagkilos, dapat tayo ang maka-epekto sa mundo na ating ginagalawan. At siguro isang mabisang pamamaraan kung paano maging asin at ilaw sa sanlibutan ay yung sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kasi ang mga Kristiyano sa Korinto ay inakusahan si San Pablo at hinamon ang kanyang katapatan. Dahil, bakit hinamon yung katapatan? Kasi hindi malaman ng mga taga-Korinto kung si Pablo ba ay dadalos sa kanila o hindi. Kumbaga, para naghihintay itong mga Kristiyanong ito sa pagdating ni Pablo at patuloy na mangaral sa kanila. Kaya, anong ginawa ni Pablo? Pumunta siya. At itinihag na kung paanong ang Diyos ay tapat at ang Diyos ay tapat na itong humirang sa kanya, ang siya tumutulong sa kanya para maging tapat. At ipinahayag niya sa pamamagitan ng mga salitang oo at hindi. Yung oo nila ay kailanman hindi magiging hindi, at yung hindi nila ay kailanman ay hindi magiging oo. Kumbaga sa panalita ni San Pablo, kung ano yung pinangangaral nila tungkol sa ating Panginoon, tungkol sa kanyang katapatan, tungkol sa kabutiang loob ng Diyos, ang siyang naranasan nila, at yun naman ay ipinapahayag nila sa mga taga-Korinto na nagsisilbing inspirasyon at gabay sa kanilang pamumuhay. Kaya dito makita natin na isang pamamaraan kung paano tayo pagiging asin at ilaw sa sanlibutan ay yung pagiging tapat natin sa ating pananampalataya, pagiging tapat natin sa ating Panginoon, na hindi lamang ho tayo, sabi nga, Christians by name, but rather Christians by our word and deed. By our word and by our deeds. Tayo ba'y nagiging tapat sa ating mga sinasabi o madalas ay in contrast? Ito yung sinasabi natin, pero ito naman yung nakikita sa pamamaraan ng ating pagkilos. Halimbawa po, kung ikaw isang manggagawa, ikaw ba'y tapat sa iyong gawain? Ikaw ba'y tapat sa iyong gawain? Alam mo, ikaw isang manggagawa, paano kung wala ng ibang tao? Paano kung wala yung boss? Paano kung wala yung nakatataas sa iyo? Gagawin po ba ng maayos yung pinagkatiwala sa iyo na gawain? Dito madalas tayo nagkukulang in general, mga kapatid. Alam natin tayo mga Kristiyano, alam natin tayo mga Katoliko, pero sa pagiging Kristiyano at Katoliko ba natin, hindi lang ito matatagpuan sa baptismal certificate, ni sa confirmation certificate, kundi higit na makikita sa pamamaraan ng ating pamumuhay. Mga kapatid, sa pagsusumikap natin na maging asin at ilaw ng sanlibutan, ang pangako ng mahal na puso ni Jesus, ito isa sa 12 pangako ng ating Panginoon sa kanya mahal na puso. Pagpapalain at babasbasan niya ang ating mga gawain.
Pagpapalain at babasbasan niya ang ating mga gawain at hika sa ating buhay. Kumbaga mga kapatid, kung tayo nagsusumikap na maging asin at ilo ng sanlibutan, doon kagad makikita natin yung pagkapala ng Diyos sapagkat tinutulungan tayong maging tapat sa ating pinapahayag, maging tapat lalo tigit sa ating pananampalataya at sa ating Panginoon. Mga kapatid, si San Antonio, sabi nga dito sa Office of Readings, tayo daw pong mga tao, maraming salita o languages na pinapahayag. Kung pag sinabi nga ating sa languages, isipin kagad natin, English, Filipino. Yun yung mga kaya nating gamitin mga pananalita. Pero sabi ni San Antonio de Padua, yung makapagsalita ka ng maraming lengguwahe, ito yung kanyang pagninilay. Na yung mga salitang pinapahayag ay hindi na tumutok sa salita mismo, kundi sa iba't ibang pamamaraan na kung paano tayo ay mabubuhay. Yung iba't ibang mga virtues sa ating buhay. Kababaang na loob, pagkapatawad, kabutihang loob, pagkakawang gawa. Ang mga ito daw po ay mga languages ng ating kaluluwa na ipinapahayag natin hindi lamang sa pamamagitan ng mga salitang iyan, kundi ito'y higit na napapahayag kung ito ay naisa sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga niya, higit na kailangan ng mundo ngayon ang mga tao na nagsasabuhay ng aral ng ating Panginoon, ng mga salitang binibitawan ng ating mga labi sa ating kapwa-tao. Ng pagiging asin at ilaw ng sanlibutan sapagkat ang kanyang ipinangangaral ang siyang nakita sa kanyang sariling pamumuhay. Amen. Manalangin tayo sa Diyos, ang Ama ng Liwanag, upang maging tapat tayo sa ating misyon na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Ating itutugon, Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang simbahan, naway ipakita ang kapangyarihan at ningning ng Espiritu sa lahat na naghahangad ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga lalaki at babae na pinagkatiwalaang magpasya para sa ikauunlad ng mga tao na may maliwanagan ang kinang ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Tayo na tinatawag na maging asin at liwanag ng sanlibutan, naway maging daluyan ng pag-asa at ginhawa ng ating kapwa-tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, mga may alalahanin, at mga sawing puso, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa pamagitan ng paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway sikata ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami.
Panginoong Diyos, habang ipinapanalangin namin ang aming kapwa, hinihiling namin na tulungan mo kaming magliwanag sa kanilang paningin, nang sa gayon kanilang purihin ang iyong kabutihan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas na Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Kayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesus na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang mga lasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy bagpa hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa na sabayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa na mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa ng walang humpay sa kalakitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay uditahin, sarili ay inihain, bilang pagkain tinumit, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo na aming Santo Papa at idenis sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid dabing nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, kasama si San Juan at San Antonio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdibang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Amanhan
sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan, kapurihan, ngayon at pakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with Peace you. be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tanggap naming banal na pagkinabang, ngayong si San Antonio de Padua ay pinararangalan, ay magdulot nawa sa amin ng ligayang magpakilanman, pakundangan sa ginaganap namin sa mundong ibabaw, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti at pagmahal na Diyos Sama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayo at maging tapat sa ating pagiging mga Kristiyano. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.